So, sa gulo ng politika na to mga sangkay, nag-aaway-away po yung mga politiko, di ba? Lalo-lalo po yung Congress. Ngayon, mukhang nagkaayos di umano itong si Romualdez at saka itong Senate President na si Mig Zubiri. Ito na ba yung katapusan ng gulo ng mga politiko? Yo, what's up guys? Kamusta po kayong lahat? Kamusta? Okay lamang po ang lahat ng sangkay. So ito pag-usapan po natin itong si Romualdez at saka yung Senate President. Yan po kasi ang balita. Zubiri at saka si Romualdez nagkasundong itigil na ang bangayan sa Senado at Kamara. Kung totoo yan, palakpakan natin. Kung totoo. Ayan may picture pa nga po silang dalawa eh. Kung totoo man, mga sangkay. Pero kung hindi, ay politika. Ang politika ay politika talaga. Well, bago natin panoorin yan, mga sangkay, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, kayong mga nasa Facebook, okay? Huwag nyong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. O, ito na nga, mga sangkay. Simulan na natin. Okay. Panoorin po natin ito. Nagkasundo na raw sina Senator Mig Zubiri at Speaker Martin Romualdez na itigil na ang bangayan ng Senado at ng Kamara. Oy, yung tanong dyan, susunod ba yan sila Susunod ba sila Amy Marcos? Susunod ba sila Villanueva? Kasi sa nakikita ko mga sangkay, ang nakikipagbangayan lang naman dyan itong mga senador eh. Kasi ayaw po nila ng People's Initiative. Nisiraan nila, nagbabayad daw kahit nabubuking na wala naman talagang pambabayad na nangyayari. Okay, bago magtuloy-tuloy, ito, ipapaalam lang natin mga sangkay na dito sa ating channel, si Sangkay Jan ay walang kinakampihan o sinasambang politiko. Magkaalaman tayo. Okay? Malinaw lamang po sa ating lahat. Ito, panoorin na po natin. Personal sila nagkausap kanina sa palasyo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nakunang nakangiti at magkatabi pa sina Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Hoy. Beshi. Beshi mo pa. Well, sana matapos na itong gulo sa Congress. Ang kailangan po magkaisa ang Senado at saka Kamara. Magkaroon po sila ng unity. Itong lower house at saka yung Senado. Hindi yung nababangayan. Itong mga senador, ayaw po paawat mga sangkay dito sa charter change. Gusto po nila talagang harangin eh. Takot na takot po sila eh. Yun po ang susi eh. Charter change ang susi sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. So sana magkaisa na lang kaysa naman magbangayan, maglabasan ng kung ano-ano mga kalokohan, kahit naman wala nang katuturan, sasabihin doon sa kanilang mga privilege speech, ay nako. Pinost ito sa Facebook ni Senator Bong Revilla na kuha kanina sa 100th birthday celebration sa Malacanang. Uy, papalakpakan ba natin o tatawanan? Mamaya na. Uy, birthday pala ni JPE, yung ating pinakamatandang aktibong public servant. Grabe 100 years old na si Juan Ponce Enrile. Naabutan pa po niya yung, tama ba? Naabutan niya yung World War I, World War II. Hanggang ngayon mga sangkay, sana naman hindi magkaroon ng World War III. Nakakatakot yun. Sana hindi, mga sangkay. Hindi ngayon. Ngayon, mga sangkay, eto. Andyan po si Amy. Nakikita niyo yan. Si Amy Marcos. Andito si Raffy Tulfo. Andyan yung mga senador. Andito rin yung mga congressman. So, lahat ng mga nag-aaway nagsama-sama. Ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Pagkatapos ng Happy birthday kay JPE.
event, ipinagmalaki ni Zubiri sa media na nagkasundo na sila ni Romualdez. Uy, sana all. Beshi. Hindi raw maganda na palaging nagbabangayan ang Senado at Kamara. Oo naman, totoo naman yun. Sino ba may... Ay, no. Kayo mga senador, tumigil na kayo. Tama na yung bangayan na yan. Kung ano-anong paninira nyo sa People's Initiative eh. Good news, nag-usap kami ni Speaker kanina. Oy. Sabi po namin ay, let's work professionally. Tigil mo ng bangayan. Yun. And let's continue to work for the benefit of the administration. Correct. Para sa ating mga kababayan. Oh, so, ang kailangan gawin, suportahan itong charter change. Mabilisin. Ano ba tama? Pagtuunan na ng pansin para mas mabilis na umusad ang ating ekonomiya. Dahil hanggat wala pong pag-aamyenda ng ating konstitusyon at sarado po ang pintuan natin sa mga foreign direct investment, wala. Ganito pa rin po ang Pilipinas. Mahirap. Kawawa naman po tayo. Diba? Nagkamayan pa raw sila ni Romualdez sa harap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Uy! Naging mainit ang sagutan ng ilang senador at mga kongresista nitong mga nagdaang linggo dahil sa issue sa charter change sa pamamagitan ng umano'y maanumalyang People's Initiative. Ay, nako. Ngayon, handa na raw magtulungan sina Zubiri at Romualdez. Magkakaroon din daw sila ng pagpupulong sa mga susunod na araw. Sabi lang namin, let today be a good sign. And let today be a sign that we'll work professionally at tigil muna yung bangayan. Tigil muna yung bangayan. So, sa susunod, magbabangayan pa rin kasi tigil muna raw eh. Muna yung sinabi niya. Dapat tigil na yung bangayan. And magsama-samang tumulong para sama-sama tayong bumangon muli. Ay, nako. Okay, diretso tayo. Kumpiyansa naman sa kasunduang ito si Senador Revilla, pero aminado siyang malaking hamon pa rin ito sa Senado at Kongreso. Sinabi ko, ceasefire na ha, tama na ha. Siyempre, ako naiipit din ako dyan dahil ako yung chairman ng Lakas. Siyempre, presidente namin si Martin, and of course, I'm also a senator. Let's just hope for the best na maayos na to. Well, sana itigil na po nila yan. Kasi ako, hindi naman ako maka-Romualdez mga sangkay. Hindi rin na po ako kung sino-sinong politikong pwedeng sambahin dyan. No, wala po tayong ganun. Wala po tayong tinatawag na mga connection na yan. Ang gusto lamang po natin mangyari, mai-push na po itong charter change. Kasi ang dahilan kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas until now at kahit sino pang hari ang umupo dyan sa, kahit sabihin na po natin na Benting Duterte pang umupo dyan sa Malacanang at 10 Marcos, wala pa rin pong mangyayari as long as sarado po ang ating ekonomiya. May mga restrictions po na hindi po nagbibigay daan sa mga foreign direct investment. Kaya palang hirap pa ng Pilipinas, no? Dahil lang po dyan. Tingnan nyo to ha, kung nung 2000 pa, year 2000 pa, ginawa nilang bukay kayo nitong constitution at binuksan yung ekonomiya natin, eh di sana, ngayon, mayaman ang Pilipinas. Walang squatter, di ba? Walang mga tambay. So wala mga sangkay. Wala sanang mga OFW ngayon. So wala. Busy ang mga politiko sa bangayan, pabigas, ayuda. Ay, nako naman. Wala pang pahayag dito si Romualdez. Bago yan, kinilala ni Pangulong Marcos sa palasyo ang pagiging centenarian ni Enrile. Nakatanggap siya ng 100,000 pesos bilang cash gift na ibinibigay sa lahat ng Pilipinong umaabot sa edad na 100. Uy, balato naman. Ay, happy birthday kay Juan Ponce Enrile. Mabuhay ka, sir. Bagamat nagsilbi rin noon si Enrile sa administrasyon ng ama ni PBBM, kabilang din siya sa mga tumulong mapatalsik sa Malacanang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yan po yung family ni Enrile, mga sangkay. Sa kabila nito, puro papuri ang ibinigay niya kanina kay Enrile. Smart as you, as clever as you, at 100 years old, and as active as you are at 100 years old, continuing to provide service to your country,
continuing to give good advice, continuing to guide the way for the Philippines. Alam nyo yan si Enrile. Ito ang nakakatuwa. Si Juan Ponce Enrile ay pabor sa parliamentary system. Brilliant na tao, mga sangkay. Pabor na magkaroon tayo ng parliamentary system para mawala na po itong korupsyon sa Pilipinas. While the other senators and many politicians in our country, ayaw po nila ng parliamentary system kasi nga hindi maluwag ang parliamentary system. Stricto po doon. Kailangan magtrabaho lahat, bawal ang nakawan, at kung magnanakaw ka, mabilis kang mabibisto ng shadow opposition. Okay? Or shadow cabinet. This can go. Kinilala rin ng Pangulo ang isa pang centenarian na si Apo Wang-od Yun, no? na magwa 107 years old naman ngayong Sabado. Grabe, no? How I wish, no? Makarating po tayo sa 100 years old. Ngayon, ang edad ngayon, baba lang, no? Na kaagad. Namamaalam na kaagad sa mundo. So, isa po ito sila sa mga talaga. Nasa rurok ng edad, pero malalakas pa rin. Tingnan nyo naman, 100 plus po yan si Wang-od. Tama ba? Hindi ako nagkakamali, 106 or more than 100, no? Pero tingnan nyo yung tayo. Mahalaga raw ang kontribusyon ni Wang-od sa pagpapamalas ng women empowerment bilang isang mambabatok o tradisyonal na magtatato. Hindi mambabato ka na taga ganon, hindi po ganon. Yung mga nagtatato. Ang mga tulad daw ni Enrile at Wang-od ang magsilbisa ng inspirasyon para sa mga Pilipino. Nagbabalita mula... Okay, so ayun, mga sangkay. Tingin nyo ba matatapos na itong awayan ng mga politiko dyan sa Congress? Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Pero for me guys, dapat itigil na po yan, yung mga awayan na yan. Mag-focus na lang po sa pagpapalago ng ating ekonomiya. At yung mga senador dyan, na alam ko naman na takot sila dahil baka mawalan po o ma-abolish itong Senado kapag nagkaroon ng parliamentary system. Hindi naman pa ang focus ngayon parliamentary system. Ang focus ngayon ay economic provision. Dahil yan po ang dapat unahin para po dumami yung mga negosyante sa Pilipinas, para po dumami yung mga kumpanya sa Pilipinas. Kailangan ng constitutional reform to amend our constitution at matanggal po itong mga restriction na ano ba tawag dyan? Naroon po sa constitution natin. Kasi ang dahilan kung bakit hindi pa rin lumalago ang ating bansa, simple lang. Wala gaanong pumapasok na foreign direct investment. Kasi nga po, may harang, may restriction. Especially itong 60-40 policy. Magtatayo ang mga pwedeng pakapasok ditong foreign investment. Kaya nga lang, makikipag-partner sila sa Pilipino, kailangan pa nilang gawin yon. Then, ang 60% mapupunta sa Pilipino, 40% lamang yung kanila. So, luging-lugi, mga sangkay. So, ang nangyayari, instead na pupunta sila dito sa Pilipinas, no? Ayoko dyan. Masyadong dyan. Dito na ako sa Singapore, dito na ako sa Japan, Malaysia, at kung saan pang mga bansa dito sa Asia. So, kawawa ang Pilipinas sa pag-iiwanan na hindi po nakakasabay pagdating sa global economic growth, no? So, anong inyong opinion? Just comment down below. Wala po ay magpapaalam. Ay, hindi. Wait lang. Mayroon po akong YouTube channel, okay? Ito po. Mayroon po akong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, okay? Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Maganda po yung topic natin dito about sa Bible. Nagtuturo po tayo dito, mga sangkay, ng about sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Biblia or Bible prophecy. So, ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.